Okay, praise the Lord. Mga igsoon, salamat sa Ginoo sa gipahaluna no sa Iglesia sa Oroqueta nga live study meeting no sa kini katigom nato alang sa lokal sa Iglesia sa Oroqueta. Nya giusahan nato karon ang live study no pagtuon sa kinabuhi no sa mga basahon sa Biblia. Okay, so book by book, starting tonight, we will enjoy the speaking of the Lord. Okay, so kaning atong panagkatigom karon, although may gamit no sa life study messages of Brother Lee, dili ni siya mo'y kasagara natong gihimo no. Ang atong kasagarang gihimo mao man ang pagbasa o pag-sharing no human ta magbasa, pero karon this time sa tuang meeting no sa Iglesia sa Oroqueta sa unang Lunes o ikatulong Lunes no sa bulan, doon na tayo unani nga meeting unya binaba nga paagi, okay, through spoken words using the life study of the Bible. Okay, so maigsoon aron sa pagsugod, luwan ni sa mga nangunang mga igsoon sa Iglesia sa Oroqueta. Uban pod sa pagkausa no sa pagbati sa Ginoo nga nakita gyud sa Ginoo nga nagpursigita niya no. Unya nibati ta nga dunay gyoy kakulang pa no sa kinabuhi. Okay, unya madala ta ngadto sa pagpahimulos sa pulong sa Ginoo, kontak no sa kinabuhi sa Ginoo. Well, ingon nga introduction okay sa niini nga meeting nato mga igsoon. Matag ko og pipila ka mga punto no nga giskutan sa life study messages no sugod karong gabi una sa life study of Genesis. Sa wapa mo sulod si Brother Lee sa Genesis chapter 1 sa mga uluhanong sulod niini nihatag siya og introduction. Okay, so si Brother Lee nakadaig yun sa Ginoo no, nakadaig sa Ginoo sa Biblia. Okay, he said praise the Lord for the Bible. Okay, then ingon siya praise the Lord for the life. Okay, daigon ang Ginoo sa kinabuhi, sa Dios nung kinabuhi og sa walay katapusang kinabuhi nga maoy sulod niini nga basahon. Okay, so ang kinabuhi di ay maoy sulod sa Biblia mga igsoon. Okay, maoy sulod sa basahon sa Biblia. Ang basahon sa Biblia dili lang basahon sa kasaysayan, basahon sa mga tao, basahon sa kaalam, no, basahon sa mga maayong pamatasan, kundi ang uluhanong butang na naa sa Biblia mao gyud ang kinabuhi. Praise the Lord. Then usa mang matangan is kinabuhi. Dili ni ang atong tawhanong kinabuhi, dili po ni natural na kinabuhi usang matangas kinabuhi, kundi mao ni ang the uncreated, eternal, divine life of God. Okay? So this life is just the Lord Himself as life. Okay, many times in the Bible, in the book of John, He mentions in the book of John chapter 14 that I am the way, the truth, and the life. Then in John chapter 10 verse 10, He said, I came that you may have life and may have it abundantly. So ang atong Ginoo mao gyud ang kinabuhi. Okay, then the Bible says that the words in the Bible testify concerning the Lord Jesus. So si Brother Lee nag-emphasize gud siya nga ang main content, no, ang sulod sa Biblia. Praise the Lord, mao gyud ang kinabuhi. Unya salamat sa Ginoo ay gigamit siya sa Ginoo sa pagbaton og opportunity, no, nga magbukas nining life study of His divine word. Okay? Nya sugod niadtong 1974, doon na sila panagkatigom sa dako kay nga congregation
no, unya sugod niadto hangtod na human ang basahon sa Biblia sa pagtuon ani, no, sa kinabuhi. Nagsugod sila niadtong panahona. No, 1974. Okay, book after book. Unya nagampo siya sa Ginoo nga may the Lord grant us His dear presence. Praise the Lord. With His rich anointing all the way throughout our study. So mao gyapon mga igsoon, atong gipangamuyo sa Ginoo nga nining atong pagtuon sa kinabuhi, no, sugod sa basahon sa Henesis hangtod sa basahon sa bugna, asa takutob dadoon sa Ginoo, mamulong unta siya sa atong taliwala. Amen. Naunta ang iyang mahal nga presensya. Amen. Naunta ang iyang dato nga pagdihog mga igsoon. So di lang taigo nga naminaw og mensahe nga a mere repetition, no, of the words in the life study. Well, okay, it's a re-echo of the written life study, pero atog yung panganduyon ang presensya sa Ginoo. Samtang namulong maigsoon, matag una o ikatulong Lunes, atong mga nangunang maigsoon yung gamiton sa Ginoo, magampo unta ta samtang naminaw ta, Ginoo, gikinahanglan namo ang imong presensya. Amen. Ginoo, dato unta kang mamulong sa among taliwala. Amen. Magdihog unta ka Ginoo hangtod asa minimo dadon niini nga panagkatigom. Okay, so si Brother Lee, no, ang yang tumong nining pagtuon sa kinabuhi, mao gyud ang kinabuhi mga igsoon. Oh, dili lang ta mobasa sa Biblia, okay, magtuki o magtuon sa Biblia aron lang ta masayod, no, aron makabaton og kahibalo. So the main purpose, okay, the goal of the life study is that we may contact the Lord as life. Amen. We may enjoy life. Amen. That we may enjoy the flowing of life. Amen. So may this meeting, okay, be a meeting of life dispensing meeting. Okay. So sa uluhan lang, life study meeting. So atong tugutan ang Ginoo nga mahimong tinuod gyud ni, no, nga pagtuon sa kinabuhi. Okay? Di lang sa kahibalo, kundi maaplikar nato mga igsoon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mamaayo man ang atong kahimtang, praise the Lord, o dili ba mamaayo ang atong kahimtang, natas kalipay, natas kalisdanan, natas mga pagsulay, o nabatas kadaugan, praise the Lord. Amen. Maaplikar unta ang kinabuhi sa Dios. Well, the Bible is a wonderful book, no? So ang Biblia usa ka matahom kayo nga basahon. Gani ang Biblia, okay? Bible means by means two, okay? Ball means book. It means that the Bible is composed of two books. From the word itself, no, it means this is the book. Niya gitawag sa ni Brother Lee og the book among all books. Okay? Ya kaning Biblia nga matahom nga basahon mga igsoon. It took 1,600 years to be completed. Okay? Dunay 1,600 ka mga tuig, no, ang mikabat, no, aron makumpleto kining basahon. Sugod ni Moses, ang bantugang propeta sa Dios, unya nahuman sab ni siya sa ni Apostol Juan sa basahon sa bugna. Moses is the writer of the book of Genesis. And the Apostle John also is the writer of the book of Revelation. So, it started with Moses and it ended, okay, with the Apostle John in the book of Revelation. Pero ang basahon sa Biblia, ang nagsulat ani dunay 41 ka mga magsusulat. Praise the Lord. Ya kaning 41 ka mga writers sa Biblia. Wa ni madungan, di ni tanan, no, dungan pagkaana. Okay? Ang uban na gani gadungan, they are contemporaries, but many of these writers, okay, wala ni sila gadungan pagsulat. Okay? Unya kani mga 41 ka nagsulat sa Biblia, mga igsoon, nagkalain-lain ni nga matang sa mga tao. But look at this. Okay? There are different people
in different times. Okay? They did not write in the same time. Nya, kini po mga writers ani mga lain-laing matang sa tao sa katilingban. But ang ilang pagsulat, amen, samara o gunahuna. Amen. Samara pagbati. Okay? Susamara o pagklantaw. So, the Bible was confirmed 300 years later. No? Human masulat ni Apostle John, ang the last book of the Bible, it was confirmed. No? Di-confirm ni. No? 300 years later, in 397 AD, at a council held at Carthage in North Africa. So, doon ay mga Bible scholars nga aming himatuod yun, kining Biblia, authoritative. No? This is really the Word of God. Okay? Undisputed. Okay? Validated Word of God. Okay? Nilagyan sila nga kining mga magtutuon sa Biblia nining panahon na dito sa Carthage in North Africa, sa ilang katiguman dito, ilag yung gi-confirm nga ang Biblia pulong yun sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Yung humanian na, sa niyadtong panahon na, gi-confirm sa mga Bible scholars ang Bible as the Word of God. The Bible was locked away from the people by the Catholic Church. So nasirado ang Biblia, gididian ng mga tao sa pagbasa. Salamat to sa Ginoo kay giilana sa mga katauhan nga ang Biblia pulong gyud sa Dios. Apan humani adto wa madugay gididan ang mga tao sa pagbasa sa Biblia. Gididan sila sa Catholic Church. Well, for nearly 1,000 years, okay? Sulod sa libuan ka mga tuig, gididan ang tao sa pagbasa sa Biblia. Okay, they were prohibited. The Bible is locked. Okay? From 6th century throughout 15th century, the Bible was locked up. Gisiradaan, gididaan ang mga tao sa pagbasa, mga magtotoo, gididaan. Nya kasaysayan, gitawag ni og panahon sa kangit-ngit mga igsoon. So, the history calls this period the Dark Age. Okay? Nya ang katilingban, no? Ang katilingban sa mga tao, nahimong ngit-ngit. Nganong ngit-ngit man? Nga naamon tay mga sugang dagitabnon, no? Naamon tay mga kahayag nga ilang makita. Pero dinhi giingon nga mangit-ngit ang panahon tungod kang Biblia na sirad-an man, gidid-an man, ug ang justong kahayag nga naa sa Biblia. Amen mga igsoon, wala kini matuguti sa paghayag. Okay? It was locked away from humanity. So kani di ang pulong sa Ginoo, kani di ang Biblia og di na to basahon og gundid-an tani sa pagbasa, kangit-ngit di ay no ang atong masinatian. So sakto gyud sa Salmo 19, 119 o 105 ingon dito nga ang pulong sa Dios. Amen. Lamparahan sa akong mga tiil. Praise the Lord. O kahayag sa akong dalan. So, bisan patag napatay sugang mga dagitabnon, doon natay electricity, we have a lot of, even we have solar lights, okay? Pero walay Biblia, no? Kung gisirada ng Biblia, gididaan ng Biblia sa pagbasa, wala gitay kahayag. Kaya ang kahayag di ay mo din ang tinuod ng kahayag, ang justong kahayag mga igsoon natong mabasa diha sa Biblia. Nya gani ang proverbio nagsulti nga ang pulong di ay sa Dios kahayag, ang mga pagtulunan nini kahayag sa atong kinabuhi. Okay, so kung wa tay pulong sa Dios, natural mangit-ngit ang atong kinabuhi. Sa mga igsoon karong mga panahon na wa naman gididi ang Biblia, no? Wa naman gisiradaan ang Biblia, no? Pero ang problema kay di puta mo basa sa Biblia. Kung mubasa man gani kahibalo po ang atong gipangita no diha sa Biblia. So wag tay kahayag nga makita no. So sa atong kasinatian, sa atong panimalay, sa atoang kining panginabuhi, sa atong desisyon gagmagdag kong mga butang, wag tay kahayag no. Mangit-ngit gyud kayo ang atong kinabuhi kon wala tay pulong sa Dios. Unang usahay na mga tao nga mutana ta kumusta naman. Ang tubag
lisod lagi ning kinabuhi, ngit-ngit pa sa alkitran. So sila mismo magkapanghimatuod sila nga kining kinabuhi nga way Ginoo, kinabuhi nga way pulong sa Dios. Amen. Ngit-ngit yung kaya mga igsoon, way giya, way hayag, amen. Way kinabuhi, kaya ang kinabuhi mao man ang nagdala og kahayag. Amen. Ang kahayag pagpadayag man sa kinabuhi. So inaot unta mga igsoon nga sa atong panimalay, sa magtiayon, praise the Lord. Sa atong mga panginabuhi, bisan sa atong pagpangalagad, amen, mubalik kita sa pulong sa Ginoo. Bisan sa problema, nga tuwa nga sinatian karon, pandemya, pandemya sa kalibutan, pandemya po sa iglesia, pandemya sa atong panimalay, di magkasinabot ang pamilya, di magkasinabot ang maigsoon. We need to go back to the Word. Amen. Okay, because in the Word there is light. Amen. Psalms 119:105. Hallelujah. Amen. The word of Jehovah is the lamp of my feet. Amen. And the light of my way. So, di na kita magkasinabot sa maigsoon, dali na ta mga suko, dali na ta mga bugho, dali na ta masilo kana ilhanan nga naatas kangit-ngit. Amen. Kulangan ta sa pulong sa Dios. Busa ang solusyon maigsoon, murag yun ang ubalik sa pulong sa Dios. Amen. Di na nato usikan ang atong panahon sa pagsukli o mga sakit nga mga pagpamulong o pagsukli ba o kasilo, kundi mo balik ta sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao man ang kahayag mga igsoon. So the Bible was locked up for thousands of years. Then that history is called the Dark Age. Kasusubo kadtong kahimtangan sa katilingban tungod kay mangit-ngit ang ilang panahon. Pero bantayan na nato bisan karon, bisan naa ang Biblia mahimong ngit-ngit gihapon ang atong kinabuhi kun dili ta mobalik ug moduol sa pulong. Naman tay Biblia, nakapalit man ta, daghan ang nagbato na to. Pero basig wa na nay abri-abri, gipang-agup-upan na sa inyo ang mga bookshelves, wala tay basa-basa. Okay? Moingon ta nga sugod karong tuiga sa January, magsugod na kyug basa. Inana masab ko mga igsoon, sugod na kyug basa nya duol pagis Ginoo. Ako yung gisaad nga mubasa na gyud ko. Amen. Nya magsugod ko sa Mateo. Pag-abot sa December, Mateo ra man gyapon. Nya pagka January na pod, Ginoo magsugod na pud ko. Mateo na pod. Waay kahumanan. Amen? Tungod kay wa ta pagpursige. Okay? Kapalit ang Biblia pero wa ta mo abri, wa ta mo basa. Thank the Lord, after the thousands of years that the Bible was locked up, gigamit sa Ginoo si Martin Luther, okay, to unlock the Bible. Okay, Martin Luther, amen, gigamit siya aron sa pag-abli sa Biblia kag gisiradan sa linibuan ka mga tuig. Praise the Lord. Then ni samang panahon anang higayuna, ang kining printing machine, ang pag-imprinta na imbento na ng panahon na. Og natugutan ang Biblia nga ma-imprinta mga igsoon. So salamat sa Biblia nga gisiradan, gididan, apan naablihan og balik. Nga walang maablihan balik. Amen? Na-imprinta pag yun. Pero si Brother Lee, yet it was not so open. There is the Bible. The Bible was open, but he said it was not so open. Dili kayo bukas. Kay di ay inigbasa na to, bisan nakabasa na ta, di po ta kasabot. Amen. Wa po tayo masabtan. Amen. Wa tayo mapahimuslan. Okay? So, ingon si Brother Lee, yet we thank the Lord that during the past 5 centuries, He has opened up His Word again and again. So 5 ka mga siglo, amen, ang atong Ginoo, ang atong Dios nagbukas sa Biblia makausa, kada panahon doon na siya gibuksan ng mga kabaturan. Amen. So kaning mga bantugan ng mga magtutudlo na sukad giablihan, gamit si Brother Martin Luther sa pag-unlock sa Biblia, bisag di na to masabdan ngadto mga panahona. Doon na siya gigamit ng mga bantugang mga tao nga nagbukas sa Biblia. Amen. Padahon kada panahon mga igsoon.
So Brother Lee says, thank the Lord. He is so grateful that ingon siya din, we stand on their shoulders. Amen. And we are grateful to them. Ingon na siya, how we thank the Lord that today the Bible is so open to us. Praise the Lord. So ang Biblia ko no, bukas gyud pag-ayo alang nato mga igsoon. Nagtugot ni nato nga makabaton og dato kayo nga pagtuon sa kinabuhi sa buhing pulong mga igsoon. So brothers and sisters, okay? Ang atong pagtuon karon di ta magtuon sama sa scholar sa Biblia. Amen. Di ta magtuon sama sa mga expositor sa Biblia. Ang atong pagtuon karon mao gid ang pagtuon sa kinabuhi. Amen. Tun-an nato kining persona, kining kahibulungan, matahom nga persona nga mao ang Ginoo ingon nga kinabuhi nga nasulod sa Biblia. Then Brother Lee said, what is the Bible? Amen. Unsa man gyud ang Biblia? Kay magsugod na magitag tuon no sa kinabuhi, sa basahon sa Biblia, basahon kada basahon. So una, ang pangutana is unsa man ang Biblia? So, mingon ta, sayod man ta ang pulong Bible means the book. Okay? Pero unsa man gyud basahona? Okay? What is this book? The Bible itself says, all scripture is God-breathed. Amen. So ang Biblia di ay nagitawag og basahon, ang Biblia mismo nagsulti nato nga ang tanang kasulatan. Amen. Gininhawa sa Dios. Hallelujah. So ang Biblia di mga igsoon, di lang kini basahon nga nagtug-an nato sa kasaysayan, nagsulti nato sa kahimtang sa makatawhan sa Dios kanhi, mga maayong mga butang, kaalam, giya kundili. Well, the first definition of the Bible is that the Bible is the breath of God. Amen. So, all scripture is God-breathed. So, ang tibuok kasulatan, ang tanang kasulatan, amen, ang Biblia, gininhawa sa Diyos. Di lang ni pulong o hunahuna ba sa Diyos, kundi bantayan na ito maigsoon, mao mismo ang gininhawa sa Diyos. Well, mingon ta nga, ang Biblia, hunahuna sa Diyos. Sakto pod, no? Ang Biblia, pulong sa Diyos. Okay, gihapon. Pero, mas doon na pa'y lalong makahulugan ini. Nga labaw pas pulong, labaw pas kahibalo, no? Labaw pas sa hunahuna sa Diyos, kundi gininhawa sa Diyos. Amen, mga igsoon? May mas labaw. Imong unahuna o imong gininhawa? Mas labaw gyud ang gininhawa. Kang gininhawa, ikaw man na. No? Well, it's not merely the word or the thought of God, but the very breath of God. Amen. So, ang unsa atong giginhawa, mauna kita mga igsoon. Okay? Whatever we breathe, okay? Whatever we breathe out is our breath. Okay? Whatever we breathe out is our breath. And this breath proceeds out of our being. So, ang atong giginhawa, gikan gyud ni sa atong kinasuluran. So, the Bible, as the breath of God, is something breathed out of the being of God. Amen. So, kaninang Biblia, ingon nga gininhawa sa Diyos, amen, giginhawa ni pagawas. Praise the Lord. Amen. Gikan sa kinasuluran sa Diyos. Ito kinahanglan mausab ato itong konsepto. Okay? Di lang ta magunahon na nga, magbasa ko Biblia para masayod ko, o magbasa ko sa Biblia para magiyahan ko, o magbasa ko sa Biblia para doon ako'y gamiton sa mensahe ba, o pagpangalagad. Mga igsoon, we need to bear in mind that the first thing, okay, the first definition of the Bible is that the Bible is not just the book of life. The Bible is the breath of God. Amen. Kini gininhawa sa Diyos. Gikan sa kinasuluran sa Diyos. Silang mubasa ka sa Biblia, nga mugamit ka sa hustong galamhan, mga igsoon. Amen. Di lang ka masayod unsay naa sa Biblia. Ginhawaan sabka sa Diyos. Praise the Lord. Ginhawaan ka sa Diyos. Nautunta nga, maduo tas pulong, minutag, Ginoo, ginhawain na pugo. Amen. Ginoo, bugat kay nga akong problema. Amen. Ginoo, nasilo ko. Ginoo, apektado ko sa kong panginabuhi, ining panahona. Ginoo, wako'y laing kaduulan. Lord, ginhawain na sabko, Ginoo. Kasi dang mo ginhawa na gani ang Ginoo. Amen. Huwag kita'y maginhawa maigsoon, problema man God. Ginhawa tong kasuko, ginhawa na to itong mga kaligot-got, murag di kayo maayo ang atong ginhawa. Kani karon mga tao, naglisod o ginhawa.
Ang COVID karon labihan. Oh. Kinahanglag oxygen, naglisod og ginhawa. Wa lagi wa na madawdaw sa sulod kay nagsakit na, no? Pero ang Diyos nagali mo ginhawa. Amen. Wow. The Bible contains the very element of God. Because the breath of God contains the element of God. Whatever God is, kang gininhawa, di kan man siyang kinasuluran. Kung unsa kuno ang Diyos, mao ni sulod sa Diyos tong basahon mga igsoon. Amen. Ako ba, na-refresh kay ko. Kaya sige mo tagbasa ng Genesis God. Siya, malabyan na nato ba? Karon nadasig ko pag-usap nga Ginoong Hesus. Sa dagang higayon nga na problema ko, nabugatan ko, sa pagpangalagad, sa panginabuhi, sa di ta kaduol sa Ginoo ba? Lahi mo atong duulan. Imbis mo duol ta aron mahuwasan, aron matabangan, nabugatan na mahinunta. Pero kung kanimo atong duulon, ang Diyos tong basahon, wow, ginhawaan ta sa Diyos mga igsoon. Namguhan ba ninyo na? Amen mga igsoon, kung ibati tagkasilo, oh Lord, I need your breath. I need to breath out my sorrow. I need to breath out my sin. I need to breath out all my burdens. Oh, and I want to breathe you in, Lord. Ang atong giginhawa din ang ginhawa gyud sa Dios mga igsoon. So God is light, God is life, God is love, God is power, wisdom. Name what you want. Unang gignalan gisag I am. I am love, I am light, I am joy, I am satisfaction. Oh, what else? I am strength. I am everything. What he is, okay? He is everything because he is the I am. So all these items of what God is have been breathed out into the Bible. Okay, mo gini atong makita no nga ang tanan sa Dios, tanang maayong positibong butang nga naa niya mga igsoon. Lakip na ang Dios nung kinabuhi o ang kinaiya ni ini. Amen. Na giginhawa sa Biblia mga igsoon. Whenever we come to this book, okay? Whenever we come to the Bible, praise the Lord, with an open heart, amen, an open spirit, amen, we can immediately touch something divine. Say mo de po nang inigbasa nato, wa tay makuha, no? Wa tay mapahimuslan nga gininhawa sa Dios. Tungod kay we did not use the proper organ. Okay? Sometimes, many times, we use our mind. Well, we need to use our mind, of course, to understand. But on one hand, we need to use our whole being, our heart, and our spirit. Kinanglan ko na mo gamit sa tibuok na tong kasing-kasing, sa bukas na tong kasing-kasing, o bukas na tong espiritu. Then, not just thoughts, concepts, knowledge, words, okay, of sentences in the Bible, but something deeper than all these things, we touch God Himself. Mga igsoon, na-burden gyud kay may ani, no? Kay sahay tungod sa mga problema na to. Okay? We are looking for many solutions. Okay? Solutions after solutions. But we forgot, okay? But we forget, okay, that there are deeper things in the Bible, which is God Himself. Okay? So when we touch the Word, okay, we touch God Himself. Kung mabalik man tani, no? Ani mga igsoon, mga sulbad yun ang atong problema. Okay? So, what is the Bible? It is life. Second is, this is the breath of God. Okay, so John chapter 6, verse 63. Isulti ang atong Ginoo. Yan siya nga, well, ang akong unod, walay kapuslanan. Okay? Kay ningon magud siya nga mukaon ako, mabuhi pinaagi nako. So na watan po ng mga tinunan nga saan na mo pagkaon sa Ginoo. O sa ang Ginoo nagtubag po siya nga ang akong unod walay pulos. Dili man ko ninyo kanon pinagi sa ko ang physical nga unod. Resultihan mo nako nga ang pulong nga akong gipamulong ninyo
espiritu o kinabuhi. Okay? So, ingon si Brother Lee, can we imagine that the Bible as the Word of God is the Spirit? It is life and spirit. It is not simply words in black and white. It is something higher, deeper, fuller, and richer. Okay, that is the spirit and life. So the words that I have spoken to you are spirit and are life. So the Bible tells us that the Spirit is God Himself. So John 4:24, ningon na to nga, ang Diyos Espiritu, ang magsimba diha sa Espiritu. It means that God Himself is the Spirit. And John 14:6, ingon natong Ginoo nga, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. So nagpasabot nga si Kristo mao ang kinabuhi. Amen. Pero yung Spadderling, wa ko maingon nga ang Biblia mao ang Dios mismo sa iyang kaugalingon. Pero sumala sa pagpamulong sa atong Ginoo siyang pulong nga ang Biblia espiritu man. Amen. Ug ang espiritu mao ang Dios mismo siyang kaugalingon. Nang Ginoo mao sab ang kinabuhi nato mga igsoon. So when we contact the Word, okay, sila mo basa ta sa Biblia, okay, we need the right position. Amen. Praise the Lord. Aron ato mapahimuslan ang kinabuhi, gininhawa, kahayag, praise the Lord, spirito nga naa sa Biblia, naunta ta sa hustong posisyon. Amen. Bukas ang atong kasing-kasing. Amen. Aron atong madawat, makontak na to ang Diyos mismo, ingon nga kinabuhi mga igsoon. So when we come to the divine word, nearly our whole being is involved. Amen. Atong yung gamiton ang atong tibuok pagkatao. So we must come with a heart which seeks after God, with a clear, sober mind, and with an open spirit. Nalang bukas kita, no? Gamit ang atong spirito aron makontak nato ang Dios. Pero gamiton nga atong salabutan, dita mo gamit sa atong spirito na ang atong mabasa diha pulong ra gyud, no? Kahibalo. Okay, mga kasaysayan, okay, mga kaalam, no, nga atong mabasa. Pero sa mo gamit sa atong espiritu. Amen. Mapahimuslan nato ang Dios. Matandog nato ang Dios luyo sa gimprintang pulong mga igsoon. So kung mo gamit as tong salabutan lang, ato rang mabasa ang gimprintang pulong. Pero kung gamito nato nga atong espiritu sa pagkontak sa pulong, atong matandog ang Dios luyo sa imprintang pulong. Wala ta mag-apa sa imprintang pulong nga igsoon. Okay? Well, bisag pagdaghan na kay atong nabasa, daghan na kang imprintang pulong, ma-memorize pa nato, pero kung imprintang pulong ra, wag gunay kalabutan sa atong kinaiya. Wala kalabutan sa atong pagkatao. Kung nabasa nato nga Dios gugma, pero kita wa mahigugma. Sadang nabasa na to ang Diyos mapaubsanon, pero kita di ka paubos. No? Sadang nabasa na to nga ang Diyos magmalipayon, pero kita sige magulanon. Murag kining gabasa o kining gibasa bulag. No? Siya makasubo biya sa akong bahin ko, Lord. Ang akong gibasa, mapaubsanon, puno sa kinabuhi nga way kabalaka. Siya nagbasa ta, do not be anxious. Amen. Let tomorrow be anxious of itself. Pero ang gabasa, piling anxious kayo. No? Pero if we use our spirit, amen. Okay? We can contact God, amen, behind the printed page. We can contact love behind the printed page. We can contact joy behind the printed page. We can apply a worryless, okay, life, no? When we contact the Word of God. So if we exercise our whole being in this way, we not only receive a revelation, okay, but some divine element revealed and conveyed by His Word will be transmitted into our spirit. So this is the purpose of the life study. The purpose of the life study is to dispense, okay, to transmit the riches of God into our being. Okay? So, laman sa Ginoo, nang sa Episo Kapitulo 6, versikulo 17 ug 18, ingon dito nga, kinahanglan dawato na to. Amen. Ang pulong sa Dios pinaagi sa tanang mga pag-ampo o pagpangamuyo. Praise the Lord. So, atog yung batunan ng pulong nga, di lang ta magbasag, magtuon. Di pod sayop ang magbasa, di pod sayop ang magtuon lang, pero dinhi maigsuon, aron madawat na to ang kadato, ang elemento sa Diyos behind sa printed page.
Praise the Lord. Amen. We need to receive the word by means of all prayer and petition. So silang mabasa ta, we should read and study the Bible prayerfully. Amen. So sa burden ini mao ang word, reading the Bible prayerfully. Inana ba itong gibuhat, mga igsoon? So sa iyong buntag, nagbasa na ito sa Imar, magdali-dali na lang ta. Nagbasa na ito sa Imar, uban na lang sa pagpangapi, uban ko no, tinuod baka po ning, adto na lang sa comfort room, magbasa ang MR, kay gadali-dali na. So, usa may atong mapahimus lang ng kinabuhi, ana. Nya, igora mo basa sa bersikulo, nya, itsa na dayon kay, ambak na dito sa motor, kay gadali, kay gaapas dito sa panginabuhi. Usa mo na ito na. Pero dinhi, we should read and study the Bible prayerfully. Amen. Then we must exercise our spirit to contact the Lord by prayer with the reading of the divine word. Okay? So I think this is our shortage. Even in our local church, even in so many churches, there is no transformation. There is no changes in our being. Okay? We read the Bible, we know the truth. Okay, we know the doctrine for how many years, but it never changes us. Okay? Wa gid ni mag-usab sa atong tibuok pagkatao. Wa ni nagpatubo nato mga igsoon. Nakunta no nga madala unta ta nga mogamit sa hustong galamhan. Amen. Mogamit sa hustong paagi. Okay? Read the Bible, study the Bible prayerfully. Contact the Lord by prayer with the reading of the divine word. Okay? So usa may uluhanon gyung gipadayag sa Biblia mga igsoon. Okay? Well, the Bible mainly, life is revealed. Okay? Life is the focus of the whole Bible. But what is life? Or who is life? Okay? Kaya ang sentro sa Biblia, tibok basahon, mao man ang kinabuhi. Amen? Una, ang tubag sa Ginoo, sa gikaingon nako sa pagbukas mo, mao nga, ang kinabuhi nga mao'y sulod sa Biblia, mao si Ginoong Hesus mismo sa iyang kaugalingon. He says, I am life. And I have come that you may have life and may have it abundantly. So it means that the Bible is a revelation of Christ as life. Okay? Sa kini pag pinadayag kang Kristo, ingon nga atong kinabuhi. Silang muduol ta sa Biblia, kinahanglan makaamgot ta nga muduol ta sa pagkunta kang Kristo, ingon nga atong kinabuhi mga igsoon. So ang tibuok Biblia basahon sa kinabuhi. Nya wa gyud laing gisgutan dinhi. Kay mao ra gyud ang Dios nun og buhing persona ni Kristo Jesus sa iyang kaugalingon nga mao atong tahat mga igsoon. So the Bible testify concerning the Lord Jesus. Well, in John chapter 5, okay, yang giingnan ang mga Hudyo, no, nga nagbasa sa daang tugon sa Pentateuch, no, naggugol og panahon sa pagbasa sa mga litra, no, giingnan nila sila nga kamo nagtuki, no, you search the scripture. Okay, nagbasa man gid sa Biblia. Amen. You search the scripture that you thought that there was life in them. Yet, you would not come to the Lord, to me. No? Nagbasa mo sa Biblia, nagtuki mo sa Biblia, kaya nagunahuna mo nga dunay kinabuhi din na, pero dili mo willing nga moduol nako. Sa tupad ay, ang kinabuhi nga mabasa sa Biblia, mao si Ginoong Hesus mismo sa iyang kaugalingon. So dili lang ta nato kontakon ang Biblia nga dili ta mo kontak sa Ginoo mga igsoon. Amen. Say mo kontak naman ta sa Biblia nga way kontak sa Ginoo, no? So whenever we open the Bible, we have to say, Lord Jesus. Amen. Naagil unta ka dinhi sa akong gibasa Ginoo. Amen. Dili lang unta ni basahon o pinadayag ba kalabot nimo Ginoo. Amen. Dili ko buot mo basa niini nga wala ka Ginoong Hesus. Amen. Di ko ganahan mo basa niini nga di ko makakontak nimo Ginoo. Amen. Di ko buot nga makadungog sa mga pulong nimo nga dili kanako mapahimuslan. Nga di kanako madungog Ginoo. Okay? I like to see your face. Amen. I like to hear your speaking. Okay? I like to see you in every letters that is being presented in the Bible. Okay? I like to see what you are from the printed page. Maunta ni atong prayer, mga igsoon, silang mabasa ta sa Biblia. Lord Jesus, enlighten your word. Amen. And anoint every line that I may touch you.
So nagbasa na to sa mga linya sa Biblia, ningon kita Ginoo, dihugi ang matag linya sa Biblia nga ako unta kang matandog Ginoong Hesus. We need such a spirit to contact this living word. Mga igsoon, samtang namulong ko ninyo karong orasa, nagampo ba mo nga Ginoo, pagpamulong nimo sa igsoon, ikaw untang akong madungog. Amen. Ikaw untang akong mapahimuslan, ikaw untang akong matandog Ginoo. Praise the Lord. So this is God's intention in giving us this Bible. Okay. Lastly, may igsoon, before na kuyahatag sa igsoon ang first part no sa Genesis chapter 1, there are other functions of the Bible. Okay, we have some verses that tells us that the Bible has many other functions. It is not just the book of life. It is not just the breath of God. It is not like spirit and life. It is not just God Himself. The Bible tells us that the Bible has the wisdom which can help us to be saved. Una, resulti na ito nga ang Biblia di ay dunay kaalam nga nagtabang na ito aron ta maluwas. Amen. Ikadong Timoteo 3:15. Then ikaduha, doon na ni siya kagamitan nga nagpalugwa og binhi mga igsoon. Binhi sa kinabuhi. Nga tungod sa pulong sa Dios, mataw ta pag-usab. Kanang atong gipamati no nga ebanghelyo aron ta mapanganak pag-usab, no? Aron ta mahimong mga magtutuos Ginoo, binhi nga gikan sa pulong. Walay naluwas nga wala makadungog sa pagpamulong. Okay? Ingon si Pablo nga, how can they be saved if they cannot hear the word of the gospel? So it means that the gospel comes from the word of God. So kining word of God, doon na siya, wow, seed of life. Amen. O nga makapataw, makapahimugso pag-usab sa magtotoo. Then, humanta mahimugso pag-usab. Praise the Lord. Ang Biblia, gatas o tinapay. Amen. Gatas o kalanon. Amen. Aron ta mutubo. Amen. Aron ta matilugan o mutubo sa kinabuhi. Tanawang sequence. Una, ang Biblia kinabuhi. Ikaduha, ang Biblia nagdala na to sa kaluwasan. Ikatulo, nagpanganak na to pag-usab kada dili siya binhi sa kinabuhi. Ikaapat, gatas man ni nga way sambog o tinapay pagkaon aron matilugan ta mutubo diha sa kinabuhi. So mga igsoon, ingon gyud atong Ginoo nga, mukaon ako mabuhi pinaagi nako. Sa Jeremias 15:16, ingon dito si Jeremias nga, ug nakaplagan ako ang pulong ug gikaon nako ang pulong. Kang pulong di ay mao ang gatas o kalanon mga igsoon. Natunta sugod karong gabiuna. Amen. Book by book, the first Monday and the third Monday of the month, and even every day. Okay? Doon na ang tatay appetite na muduol sa pulong. Lord, I need more milk. Amen. Lord, I need more food. Oh Lord, I need more of your breath. Amen. This is a basic need to me. Okay? Mo gini ang sukaranaw na kung panginahanglan. Naguol ka, pulong sa Diyos. Naluya ka, pulong sa Diyos. Nasuko ka, pulong sa Diyos. Amen. Naluyahan ka, pulong sa Diyos. Nag-away mo, pulong sa Diyos. Tanan mga igsoon, mubalik kita sa pulong sa Diyos. Amen. Okay. So, Brother Wilson will give us the opening of the Genesis chapter 1. Amen. Praise the Lord. Tinuod yun mga igsoon nga ang pulong buhi, kinabuhi og espiritu mga igsoon. Starting in 1974 ang burden ni Brother Lee until now mga igsoon, nagpadayon ang burden nga magtuon sa kamatuoran o mapuno sa kamatuoran mga igsoon. Unya nga to ang purpose, atong objective nga magtuon sa kamatuoran is that, amen, ato ang burden mga igsoon, ang ato ang tumong nga magtuon ta sa kamatuoran is just not to gain knowledge, not to gain information in the Bible, but we want to gain the breath of God mga igsoon. Because the word, the scriptures are the breath of God.
So when we touch the word, we gain the word. We are not gaining, we are not touching, we are not reading merely the word, but the breath of God, mga igsoon. Unya ang gininhawa sa Dios, siya mismo sa iyang kaugalingon. So whenever we touch the word, we touch God himself, mga igsoon. Amen. So sa pulong, mga igsoon, sa si John 14:6, He is the way, the reality, and the life. And also in John 4:24, God is Spirit. Praise the Lord. Nga siya ang kinabuhi, siya usab ang Espiritu, mga igsoon. Unya, kini nga kinabuhi, kani nga Espiritu na convey diha sa pulong, mga igsoon. So whenever we come to the Word with a prayerful spirit, maampuon nga Espiritu, mga igsoon, ug bukas nga kasing-kasing, walay duha-duha makatandog gyud ta sa pulong o sa kinabuhi mismo sa Dios diha sa pulong, mga igsoon. Amen. So we come to Genesis. Praise the Lord for the book of Genesis. Genesis is a Greek word, mga igsoon. And then based sa life study, Genesis is written by started with Moses, mga igsoon, from the Old Testament. So na-inspire lang kay ko, it's because ang Biblia, mga igsoon, starting from Genesis to Revelation, wala gyud nagsumpaki ang mga pulong, kundili it is written by man, but it is inspired by the Spirit, mga igsoon. So from Genesis we have the garden, and in Revelation, praise the Lord, we have the city, mga igsoon. We have the holy city. In Genesis we have Adam, but in Revelation we have the corporate bride, the overcomers of Christ. Praise the Lord. So salamat nga ang Dios padayon nga nagsangkap sa iyahang kadato ug sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Mabitaw nang gitagaan tag Biblia sa gawas ug espiritu sa sulod, aron nga mutubo ning kinabuhi, Dios nung kinabuhi nga atong nadawat dinhi sa atong sulod, mga igsoon. Amen. So Genesis is the giving of birth. Mao ni diri ang nadiri nagsukod naggumikan tanan, mga igsoon. Og sa life study pa, Genesis contains all the seed in the divine truth. All the divine truth in the whole Bible, mga igsoon, were sown, gipugas diha sa Genesis, mga igsoon. Amen. Praise the Lord. So unsa may general sketch, unsa may even what is the subject of Genesis? Ang subject sa Genesis, mga igsoon, it is that first, it is God who created. Second, Satan corrupted. Third, man fell. But praise the Lord, Jehovah came in and promised to save, mga igsoon. So this is mao ni siya ang general sketch sa basahon sa Genesis, mga igsoon. Una, God created, Satan corrupted, man fell, and Jehovah promised to save, mga igsoon. Amen. And then ingon si Brother Lee, Genesis is divided into 3 section, mga igsoon. Tibuok basahon sa Genesis nabahin sa tulo ra ka section, mga igsoon. First section is in chapter 1 and 2. Ikaduha, chapter 3 to 11, and section 3 from chapter 12 to chapter 50 sa Genesis. So, unya, kining tulo di ay tulo ka section nagsugod ni og tulupod ka ngalan, mga igsoon. In chapter 1, unsa may who is the first name nga na-mention? It is God, mga igsoon. It is God. And chapter 3 starts with the serpent. And in chapter starting from chapter 12 to 50, it is Jehovah, mga igsoon. So mao ni ang tulo ka ngalan nga nagsugod sa tulo ka section sa Genesis. Una, it is God who created, Satan corrupted, and then ang ultimate manifestation sa pagkahulog sa tawo, mga igsoon, dito sa chapter 11 nga naa gyud rebellion against God.
So didto na gyud ang pinakahabog nga pag rebuilde sa tawo diha sa chapter 11. So kung naday ta sa state nga we are in rebellion mga igsoon, naatas kinahabugan nga pagkahulog sa tawo mga igsoon. So bantayanan kaayo kung nanatay rebellious nga kasing-kasing sa sulod mga igsoon. Usahay natay mga maayong ideya nga makatabang atong unahuna murag maayo ni para sa mga igsuon unya dili bitaw matuman. So we are tend nga matempta nga muribildi nga makapangutana ta nga ano, maayo man unta ni pero nganong dili man wa man lagi tugot. So bantayanan kay mga igsuon kung naata sa state of rebellion. Unya ingon ra ba tong igsuon nga whenever we are not in our spirit, we are in a state of rebellion. Oh Lord Jesus, whenever we are not in our mingled spirit, we are in a state of rebellion. So praise the Lord nga kinahanglan mga igsoon nga grasya kaluoy sa Dios pinaagi sa pagduol sa pulong makadawat og kinabuhi unya manaa gyud ta kanunay sa atong nasagol nga espiritu mga igsoon. And then third, ikatulo nga ngalan mga igsoon sa ikatulo nga seksyon naa si Jehovah nga naay pagtawag mga igsoon. Praise the Lord. Salamat nga bisan patuod kita nahulog naay pagtawag mga igsoon, naay pagtawag si Jehovah sa iyang mga katawhan. So, ako nalipay kay ko bisan pa everyday sa atong kisinatian, nagitay failures, natay disappointment, usahay sa tali sa banag asawa, sa anak, sa atong trabaho, sa mga igsoon, naay mga disappointments, naay mga failures. Apan salamat sa Ginoo mga igsoon nga naay Jehovah nga kanunay nagtawag mga igsoon. Sa katong lasa to nga morning revival last week, we need to come out to ourselves and come to the triune God. Praise the Lord. We need to come out. Mugawas ta sa atong kaugalingon ug muadto ta sa laing puy-anan nga mao ang tres unong Dios mga igsoon. Praise the Lord. So, tulo ka section, chapter 1 and 2, 3 and 11, 12 to 50. And starts with God who created, serpent who corrupted, who damaged, who crept the creation of God. But praise the Lord, there is Jehovah who is calling mga igsoon. Amen. Amen. So salamat nga naa si Jehovah nga niabot mga igsoon, came to call mga igsoon. Unya, ang unang tawo nga gitawag ni Jehovah, salamat nga naa si Abraham mga igsoon. Praise the Lord for Abraham. Abraham symbolized a new beginning, a new start, and a new hope mga igsoon. So every day, we need to have a new heart. We need to have a new start yun mga igsoon. Kaya kung dili ta mo dili ta mo ampo sa Ginoo nga naay pagbag-o sa atong sulod, kanunay kitang daanon sa kaaway, daanon sa atong mga kabalaka, mga pangandoy, mga gipangagpas nga mga butang mao nay makapadaan nato mga igsoon. Mo nang salamat nga naa si Jehovah nga nagtawag every morning. His compassion is new every morning mga igsoon. Mo na nga kinahanglan nga makarealize ta nga mga tinawag ta mga igsoon. Ang kulang ra nato is we are not accepting. Wala ta nagtuo nga kita mga tinawag. Ang ato lang is we are just a believer. But when we realize nga mga tinawag ta mga igsoon, we need to come out to ourselves. We need to come to the Lord mga igsoon. He is calling every morning. The Spirit is courting us every morning. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. So, Abraham is a new start of a new hope mga igsoon. So, ang pangutana ron, in which section daw ta mga igsoon? Asa man ta nga section sa Genesis? Didto ba ta sa hulog or didto tas mga tinawag mga igsoon? Asa man taron? Didto ba tas hulog or didto tas mga tinawag? Well, sa wapatan nakadangat sa kinabuhi sa Dios, mga hulog tang tanan gyud mga igsoon. Hulog man gyud tang tanan. Apan salamat sa Ginoo nga diha sa dihang nituo ta ni Kristo, nadawat nato iyang kinabuhi, napasaylo, nahugasan, and then karon gitransforma, eventually mag-glorify kita ang mga tinawag nga katawhan sa Dios mga igsoon. So dako kay kung kalipay nga kita di ang tanan mga tinawag. Bisan patuod og mga hulog ta, apan salamat nga ang
si Jehovah, ang Diyos, nagtawag nato adlaw-adlaw mga igsoon. Amen. So, in which section are you? So, we must be in the cold ones. So, we are no longer corrupt and rebellious, but a cold ones, mga igsoon. So, kung naa daw kuno ni sa atong kasing-kasing ning corrupt lang gihapon ta, even we are rebellious, so we are still in a section of a fallen man. But praise the Lord, we are not for that section. We are in a section of being called, mga igsoon. Mga tinawag ta ni Jehovah, mga igsoon. Tinawag ta gikan sa kalibutan ngadto sa kaugalingon sa Dios, mga igsoon. Amen. Gitawag ta, gisulod ta. We are included into the church. Praise the Lord nga naay kaluwasan nga gihatag ang ato ang Dios, mga igsoon. Then in chapter 1, ingon siya diri si Brother Lee nga chapter 1, 1 and 2 is a record of God's creation. Yes. It is a record of God's creation. Then chapter 3 to 50, kaning chapter section 2 and section 3, gi-join ni siya mga igsoon. Unya ang content ani is the biographies of great persons. So naay great persons nga isgutan from chapter 3 to 50 mga igsoon. So kinsa man eh. So there are 8 great persons nga gihisgutan mga igsoon. Amen. So the first group, unya kaning 8 great person nga gihisgutan mga igsoon from chapter 3 to 50, it is divided into 2 groups mga igsoon. Amen. So the first group starts with Adam. Amen. Si Adam. Ikaduha, si Abel. Ikatulo, si Enoch. And lastly, si Noah. So mo ni ang first group sa gisgutan sa Genesis mga igsoon. Si Adam, si Abel, si Enoch, and fourth is Noah. But the second group, second group mga igsoon, starts with Abraham. Abraham, napod si Isaac, naa si Jacob, and eventually there is Joseph. Unya kani kunong duha ka section mga igsoon, kaning duha ka grupo sa tawo nga gihisgutan dinhi sa Genesis, nani siya dakong kahulugan mga igsoon. So, ang amahan sa first group is Adam. So si Adam ang amahan sa first group nga gihisgutan sa unang upat ka tawo. Unya kani nga grupo mga igsoon sa Biblia sa life study gitawag ni og Abrahamic race. So there is the Abrahamic race. But there is also the second group. The father of the second group is the father of the first group, is Adam. But the father of the second group, praise the Lord, naa si Abraham mga igsoon. So si Abraham, si Isaac, si Jacob, and Joseph, they are called the Abrahamic race. This is the called race mga igsoon. So, kung atong mabantayan, ang two group of sets of person, na sila nabahin sa duha ray mga igsoon. The Adamic race and the Abrahamic race. The Adamic race starts with Adam, and the Adamic race starts with Adam, and the Abrahamic race starts with Abraham. Unya, kani kunong Abrahamic race is the race nga mga binuhat ra sa Dios, mga binuhat sa Dios mga igsoon. But starts with Abraham. This is the race which is being called by Jehovah. So this is the called race, mga tinawag nga mga tawo mga igsoon. Amen. So ingon siya, ngutana na pud si Brother Lee, where do we belong in these two group mga igsoon? Are we the created race or we are now in the called race mga igsoon? Amen. So maybe yes, we are created by God. But praise the Lord, we are not merely in the created race, but we are now in the called race mga igsoon. Tinawag ta sa Diyos mga igsoon. We are in the Abrahamic race mga igsoon. Ingon siya sa Galatians 3 and 4, sa chapter 3 and 4 sa Galatia. Ingon siya nga, whoever believes in Jesus Christ is the son of Abraham. Praise the Lord. Whoever believes in Jesus Christ is the son of Abraham. The called race mga igsoon.
Di ba ang iglesia, we are the called ones, called out ones, gipagawas gikas kalibutan. Ang kalibutan mga igsoon mo ni ang created, the created place. But praise the Lord, we are not for the world, but we are for the Lord mga igsoon. We are called out to bring into the church mga igsoon, kay tinawag man ta sa Dios mga igsoon. So Galatians 3, do you believe in Jesus Christ? Amen. Tanan gyud ta ni tuo ni Hesus mga igsoon. So, ang Biblia klarong nagistorya. Kamatuoran ni mga igsoon so ato ning tuuhan. Whenever we believe in Jesus Christ, we are the son of Abraham. Praise the Lord. We are the called race mga igsoon. So before we are in the created race, but now we are called mga igsoon. Praise the Lord. We are called. Hallelujah. Amen. So what is our focus today mga igsoon? Unsa daw kuno atong focus karon? Kung atong lantawon, kung ato lang without the view of being called, ang kasaysayan lang sa biography sa tawo sa Genesis mga igsoon, ups and down ang kinabuhi sa tawo. Nagsaka naog ang kahimtang sa tawo. Usahay nasa taas maayo nga kahimtang, usahay pod nasa ubos. Pero kung ang ato ang panglantaw kuno mga igsoon, sa ato ang human, sa ato ang tawhanong kinabuhi is diha ra gyud taman ang tumoy ra ba sa biography sa tawo sa Genesis. Nantawa si Joseph, ahaman siya, bisag successful na kay siya. Ahaman siya mga igsoon gibutang, still in a coffin. Naas lungon mga igsoon. So kung ang ato ako nung focus mga igsoon is just merely the human life. Ang atong focus is panginabuhi, maayo mataganog maayong kaugmaon natong anak, balay, sakyanan aron nga mahayahay, aron nga makapangalagad sa Ginoo. Sa ato pag yung gamiton ang Ginoo ato pag ingnon, Lord tagay sa ako ani aron makapangalagad ko nimo maayo kay lisod man pud og mangalagad ko nya inani akong kahimtang. So, unsay mga igsoon, because we have a little faith mga igsoon, we are tend nga mo istorya ta ana sa Ginoo. But praise the Lord mga igsoon, ang atong focus is not that the created race mga igsoon, but our goal is the called, we are the called ones mga igsoon. Unya unsa man kuno ang atong focus as called ones. Our focus as called ones mga igsoon is the New Jerusalem. Praise the Lord. Ang bagong Jerusalem ang ato ang focus mga igsoon. Our destiny is not the world, but our destiny is God Himself. So mao na ang atong focus mga igsoon, ang Diyos mismo. Ang ato ang padulngan walay lain kundi ang Diyos ra gyud mga igsoon. Yes, maningkamot man kita sa ato ang tawhanong kinabuhi. In the created side as a human being, yes, maningkamot ta. Pero dili ingon sa atong couples meeting, dili unta ta mawala sa ato ang focus mga igsoon. Ang atong focus is God Himself mga igsoon. Amen. Unya sa morning revival ra ba, ang Dios naa sa pulong, naa ang kamatuoran, mabalaan ta diha sa pulong ug sa kamatuoran mga igsoon. Amen. So salamat sa Ginoo. So we give unsa may atong gitagaan daw kuno og dakong kabug-aton mga igsoon. The created side of our being or the cold side of our being. So kinahanglan di mapudta ingon nga di magbalanse, kinahanglan gyud nga mabalanse ta mga igsoon. Nagtagad ta sa atong tawhanong kinabuhi, the created side of our being, but dili ta makalimot nga natay espirituhanong kinabuhi mga igsoon nga the cold side of our being, isip mga tinawag, kita mga Diyos tawo. So, kinahanglan balanse gyud daw kuno ta mga igsoon si Brother Lee sa iyang life study. So, salamat sa Ginoo nga kanunay lang gyud ta mga igsoon nga muduol. What should be our attitude daw kuno? We should be open to Him. We should consecrate our whole being to Him, and practically we should come to the Word gyud daw kuno. Aron nga mabalanse ang ato ang espiritu sa sulod mapakaon og mga pulong mga igsoon. Amen. So our human created race will only be end in a coffin. So ang atong tawhanong kinabuhi, wala gyud lain bisan unsa nato ingon og nahigugma ta sa atong gidikanan, nahigugma ta sa atong anak. Still, even kita moabot gyud ta
sa lungon mga igsoon. But praise the Lord, natay living hope, natay new hope mga igsoon. Praise the Lord, mga tinawag ta mga igsoon. We should come out ourselves and come to the triune God. Amen. Our goal is being called is the New Jerusalem. Our destiny is God. Yun si Brother Juros, ang ato ang ganti sa unahan mga igsoon sa atong pagpaningkamot ang pahiyom sa Ginoo. Hallelujah. Pahiyo mo, kalipay ko. Praise the Lord. Amen. So we are the continuation of the called race, the Abrahamic race mga igsoon. Starts with Abraham in the Old Testament until at this present time. We are the called race mga igsoon. Ato ginang i-claim sa Ginoo, Lord, kami ang mga tinawag. Mao man ay kamatuoran. So atong tuuhan mga igsoon. Amen. So we are the called. We are called in where? Ahaman ta kuno gitawag mga igsoon. Gitawag ta for the purpose of partaking and enjoying the riches of Christ mga igsoon. We are called to partake and enjoy the riches of Christ. We are not called just to be natay gathering every Lord's Day. Natay mga meeting ani. We are called mga igsoon that our focus is to partake and enjoy the riches of Christ. Amen. Praise the Lord. Then we should proceed. Ingon siya diri, what is the central thought of Genesis? Amen. Dirita sa central thought mga igsoon. So, the central thought of Genesis, number 1, Christ is the hope and salvation of fallen man. Second, God will make fallen man to fulfill his purpose through Christ. Amen. So this is the central thought of Genesis. Christ is the hope and salvation of the fallen man, mga hulog mga tawo, and God will make this fallen man, mga hulog nga mga tawo, maoy mo fulfill, mo'y mutuman sa purpose sa Dios diha pinaagi ni Kristo mga igsoon. So, like akong gingon kanina, hulog man ta. Yes, hulog ta. By birth, we are all fallen humankind. Hulog ta mga igsoon. But praise the Lord, kini nga hulog nga mga tawo gidamage ni Satanas, himuoy himuon sa Dios, mo'y gamiton sa Dios, nga mo'y mutuman sa iyang tuyo ug pamatigayon dinhi sa yuta pinaagi ni Kristo mga igsoon. Kani bang word nga pinaagi ni Kristo? Usahay ang atong pagbuhat dili pinaagi ni Kristo. Pinaagi ra gyud nako. So, salamat sa Ginoo nga do we are kita mga hulog nga mga tawo, makasasala, apan giluwas ta sa Ginoo. Christ is the hope. Salamat nga natay living hope. And then there is also the salvation. Naay salvation mga igsoon, the salvation of this fallen man. And this fallen man will be used by God to fulfill his purpose, to damage Satan, to tamakan ang ulo sa bitin mga igsoon ug mao ni makapabalik sa Dios kaning mga tinawag nga katawhan sa Ginoo mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. So Genesis is a book with Christ as the center, and Christ is life to the people whom He restored from the fall. So gipasig-uli ta sa Dios, gi-restore ta. Yes. Sa paggama ni Jehovah, sa paggama sa Dios ni Adam. Yes, basically gyud ang purpose is just to eat the tree of life. Paggama sa Dios ni Adam, ang iyang soul life wala pa na-activate mga igsoon. Yes, soul life is there, but paggama sa Dios ni Adam, ang active lang ato nga part is only the body and the spirit. Gawas ana ang iyang soul is not that activated. Wala na activate mga igsoon. Mao nay original gid unta nga tuyo sa Dios sa paggama niya sa tawo, nga ang tawo mukaon ra gyud sa kahoy sa kinabuhi. Apan naaman si Satanas, iya man gilinlang ang tawo pinaagis mga questionings, mga tricky trap sa kaaway. So kana kunong ang atong nahuna mga igsoon is we are always questioning. We are always kanang na-doubt sa atong nahuna, inata sa atong igsoon nga we are detective sa mga igsoon, detective sa mga iglesia.
pag apil og Zoom lingi-lingi dayon sa mga window, kanyo murag kuan gid suna ba pikas gid ba kani, okay ra di ngana. So we are natayin ana mga igsoon. Why? Hulog naman gud ta mga igsoon. Mao na nga salamat sa Ginoo nga naay hope and salvation of Jehovah. So salamat sa Ginoo nga kinahanglan mga igsoon nga mobalik ta sa unsa gyud tumong sa Dios sa paggama sa tawo. Mao man toy tumong gyud unta sa Dios. Mao gyud toy tumong sa Dios sa paggama sa tawo pareha ni Adam nga mo kaon lang gyud magpahimulos lang sa kahoy sa kinabuhi. So nakasala ang tawo, nahulog sa tawo until to the point nga rebellious na kayong mga tawo. So karon mga igsoon, what God is doing is dispensing Himself into us. Iyang gibubo kanunay ang iyang kadato din hinato. Aron mga igsoon, we will be restored back to God mga igsoon. We will be restored back to Christ. Praise the Lord. So we will be restored from the fall. So we are the fallen humankind, but now we are the called ones. So kita nga mga gigamit na daog-daog ni Satanas, ato na lang ingnon murag na daog-daog ni Satanas apan salamat nga kining gidaot ni Satanas nga iyang binuhat maoro poy mo buntong ni Satanas mga igsoon pinaagi ni Kristo. So kanang word ra gyud nga pinaagi ni Kristo maoro ginay atong kuptan mga igsoon. Ang atong kamaayo, ang atong ka-bright, ang atong kalante pag pangutok, kamaayo mamulong, atong ingnon pagka puno sa pulong. Well, okay po na siya mga igsoon, pero pinaagi gyud ni Kristo mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Pinaagi ra gyud ni Kristo. Amen. Unya ganina nagisgot ko nga ang Genesis na tulo ka section. So, actually kaning tulo ka section mga igsoon is they are just connected. So atong isgutan ni. So chapter 1 and 2 and chapter 3 to 50 has a connection. Amen. So lantaw na to. Ang chapter 1 and 2 is a record of God's creation. Amen. A record of God's creation. But, ingon si Brother Lee, kung ato kunong palaluman mga igsoon, ang atong pagtuon sa pulong, this is not just a record of God's creation. But, when we dig deeper of this chapter not only reveal, walang ni nagpadayag og record sa pagbuhat sa Dios kundi nagpadayag ni og kinabuhi mga igsoon. So, ang creation, chapter 1 and 2, not just a record of creation, but the main thing, the main revelation of these chapters, it reveals life. Kinabuhi mga igsoon. Amen. And then, record of God's creation. So, God created the universe. So, universe was ruined mga igsoon. So, ang universo, gibuhat sa Diyos, apan kani nga universo, gidaot sa kaaway. Nahimong empty, nahimong full of darkness. But praise the Lord mga igsoon, there is the Spirit of God who came in. Amen. Nanapoy kinabuhi, nanapoy espiritu sa Dios nga niabot mga igsoon. And this Spirit of God, ang purpose niya is He is brooding. Iyang gilumluman mga igsoon sa iyang espiritu ang empty and corrupted world mga igsoon. Amen. In order to produce life. So ang purpose ani mga igsoon nga niabot na ay Spirit of God who is brooding to the empty, dark and waste universe is to produce life mga igsoon. Paggawas og kinabuhi sa Ginoo. Amen. So when the Spirit bring light, and light is for the producing of life. Amen. Praise the Lord. Sa dihang nanay espiritu sa Dios mga igsoon, niabot na ang kahayag. Unya sa dihang naanay kahayag mga igsoon, naa po'y pagpalugwa sa kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Unya human nadayoy sa iyang creation niabot na ang air to divide the water of death. Then there is the land for the producing of life. Then after that there is the plant life. There is the animal in air. There is animal in water. There is in the land. And then
after mga igsoon sa sa animal life, nilugwa na dayon ang human life mga igsoon. Amen. So nana dayoy human life. And after human life, the divine life na dayon mga igsoon. Praise the Lord for the divine life. Amen. So bisan pa kani daing kani daing human life mga igsoon ang compatible ani is the divine life mga igsoon. Because human life is created with a spirit. And this spirit is to contact God. So this is the divine life. So though the universe is wasted, empty, and darkens, but praise the Lord, there is the Spirit of God who came in to brood. And this Spirit brings light and life mga igsoon. And then, nanggawas na dayon ang nagkadaiyang kingdom of life until the divine life atong nadawat mga igsoon. Amen. So, chapters 1 and 2 is a great revelation of life. Amen. So, last, we have chapter 3 to 5. Chapter 3 to 5 has 48 chapters. And it talks the biographies of 8 great persons. So in Genesis, wala kayo naghisgot. Ang atong lang taon ang atong lang taon ang Biblia mga igsoon, wala kayo naghisgot og buhat sa tawo. Wala kayo siya naghisgot og kanang mga paagi sa tawo. Wala kayo siya naghisgot og kanang ilahang gibuhat, unsa ilang gibuhat. Kay kung ang Biblia daw kuno naghisgot og works of person sa panahon lang ni Adam, ang tibok Biblia kulang mga igsoon sa pagsulat sa tanang binuhat ni Adam, sa tanan niyang lihok. Adam, nabuhi si Adam sulod sa 900 kapin ka tuig. Unya kung isulat daw kuno to tanan ang iyang work, dili kulang ang Biblia. Oo. Pero ang Biblia daw kuno mga igsoon, wala siya naghisgot sa mga buhat sa tao. Ingon siya diri in Genesis, the works of this man are not detailed, but the life and living and way with God has a great importance. So, sa 48 persons, sa 48 chapters, naghisgot og 8 great persons, ang main topic ani mga igsoon, ang gitagaag kabug-aton, mao gyud ang una, ang kinabuhi nila mga igsoon. Ikaduha, ang ilang living, ang ilang way with God, kanibang way with God has a great importance. So ato ang kinabuhi mga igsoon, ang ato ang living, ang atong pagkinabuhi, and our way with God has a great importance. Amen. So atong lantawon, ang kinabuhi sa mga tao, starting with Abel and Enoch, unsa man lang gibuhat sa Bible, sa Genesis, ang giingon dito, they walk with God ragyod. They walk with God and taken to glory. Taken to God mga igsoon. So, Noah do some work, but si Noah, nagbuhat siya sa iyahang sa arka. Pero, ang iyang pagbuhat, bisan pag iya tong kagulingon siya maginamanday ato, pero ang iyang pagbuhat mga igsoon, dili according to him, but according to the revelation of God mga igsoon. So, ingon si Brother Lee, nagwish kay siya nga mapareha siya ni kuan ba ni Abel ug ni Enoch nga naglakaw lang uban sa Ginoo and then taken up to glory. Amen. So we should have an aspiration mga igsoon sa atong sulod nga Lord, by your grace and mercy I can walk with you all the details of my life, and then we will be taken up in glory mga igsoon diha sa himaya sa Dios nga mao iyang kaugalingon. And then when we do some work, this work is not according to our own, but according to the revelation of God mga igsoon. According to revelation of God, according to His purpose. So, tanan daay nga pagabuhaton mga igsoon, according to the revelation of God, like Moses, and according to and for His purpose mga igsoon. Mao gini ang atong tumong mga igsoon, we are working with a view of God's economy and with a view nga ma-fulfill ang tuyo sa Dios mga igsoon. Amen. So, Genesis is not a record of creation nor biographies, but a book of life. Praise the Lord for Genesis. Genesis is a book of life.
In the beginning, praise the Lord. In Latin, in the beginning. So, there is the book of life, mga igsoon. Creation shows a matter of life. Creation is not, wala lang niya gi-detail ang iyahang how He create, how He restore, but it reveals life, mga igsoon. Even ang biographies, ang mga kahimtang sa mga tao, ilang kinabuhi, wala ni naghisgot og unsa ilang gibuhat kundi unsaon pag kinabuhi sa Dios og ma-fulfill ang purpose sa Dios, mga igsoon, diha sa iyang ekonomiya. Then last mga igsoon, so there is God's intention to have an Israel. So mo ni ang tumong gyud sa Dios, mga igsoon, makabaton sa iyang Israel. Israel is the prince of God. We are the prince of God, mga igsoon. Ang Diyos nagtinguha og katawhan, nagtinguha og grupo sa mga tawo, mga igsoon. This is called the prince of God, mga igsoon. So we all need to be brought into the place where God can consider us to be His Israel. Mga igsoon, gi-consider bagig kata sa Dios nga iyang Israel, mga igsoon. Oh Lord Jesus. Yes, siguro naluwas naman ta, nakadawat tas kinabuhi sa Ginoo, pero katong sa biographies sa mga person nga atong gisgutan, how about our life? How about our living? And how about our way with God, mga igsoon? So, we should all need to be brought into the place where God can say, this is my Israel. This is my people. This is my expression. So this is only a matter of life, kuno mga igsoon. It is a matter of life. So this is Genesis. Focus on life. And this life is Christ Himself. Amen.